si Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, at as usual po, palagi kong sinasabi na ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan, pag-asa, at naway mahil niyo po ang inyong sarili. At magkaroon po kayo ng pagmamahal. Okay? At ngayon po gusto ko lang po i-share sa inyo about sa tatlong uri ng soul, At nang sa ganun, magkaroon po kayo ng kamalayan, lalo na po yung mga taong nakakaranas na nasa estado ng spiritual awakening, At lalo na ngayon sa panahon natin, iba na kasi ang panahon, At marami na po talagang nakakaranas ng spiritual awakening. Malamang ikaw na nanonood ng aking YouTube channel, matagal ka na ditong taga-subaybay ko, umalis, bumalik, at malamang na pinabalik ka ng gabay mo, At dahil naghahanap ka ng kasagutan, meron ka mga katanungan na hindi mo alam kung saan mo hahanapin, hahagilapin kung ano yung sagot sa iyong katanungan, Lalo na kung gusto mong malaman kung sino ka talaga, At kung ikaw ba ay starseed or kung marami yan, mga light worker. So ngayon, ikaw na nanonood nito, kasi itong video ito, itong dinadabing ko to, lahat ito, ipopost ko rin po sa lahat ng mga zodiac sign. So bibigyan ko lang po kayo ng konting idea. At ikaw na ang bahalang dumiskubre sa sarili mo. At hindi ko pinipilit na maniwala ka. Binibigyan lang kita ng idea. Nasa sayo yan kung maniwala ka o hindi. Dahil sa mundo natin at ang mission mo ay, ang assignment mo yan sa spiritual, Ang kailangan, self-discovery, self-realization. Kailangan, hindi ka lang basta-basta maniniwala sa sabihin ng ibang tao, kundi ibase mo sa mga nararanasan mo sa buhay mo. Okay? So ngayon, ang gusto kong i-share sa inyo, meron kasi tayong tatlong uri ng souls. Merong earth-based soul at meron namang tinatawag na interplanetary soul or yung mga kaluluwa sa pagitan ng mga planeta. Okay? And then yung pangatlo naman is merong angelic soul na tinatawag. Pero kung tutusin, marami pang uri yan, Marami pa, pwede pa natin gawa ng breakdown yan, Pero ito lang tatlong ito ang pinaka masasabi kong primary na mas maiintindihan nyo, kapag pinaliwanag ko sa inyo. So, ang earth-based soul na sinasabi, ito ang kaluluwa na nagkatawang tao at nag-evolve sa katawan, yung katawan mo ngayon, At dito, tumira ka sa lupa. At para makapag-evolve ka pa, Actually, itong mga earth-based soul na ito, libo-libong beses na or mas marami pa siguro, na lumalaki, umuusbong, nadadapa, bumagsak, hanggang sa dito kayo napunta sa lupa. galing kayo, siguro yung iba sa inyo, So, yung mga earth-based soul, galing sila sa higher realm. At sa higher realm, merong nursery doon. At doon sila, kumbaga, bago pa sila muna pumunta dito, doon muna sila, bago magkatawan tao, Bago mag-incarnate dito sa ating mundo or bilang isang tao. So, doon muna sila sa nursery stage ng higher realm. Meron yon, Maniwala ka sa hindi, meron yan. Okay? And then, yung pangalawa naman na sinasabi ko ay tinatawag na interplanetary soul or yung mga kaluluwa sa pagitan ng mga planeta. Ito ngayon ang madalas na naririnig nyo siguro, lalo na yung mga starseed, di ba? Mga ET, yan. Sila yung mga nag-evolve sa ibang planeta maliban sa mundong Earth, At ang mga kaluluwa na galing sa pagitan ng planeta tulad ng mga starseed or kung ano pa yan, marami pang yan, So, naandito ka starseed, Lalo na kung ikaw sinasabi mo sa sarili mo, ikaw ay isang starseed, so naandito ka para tulungan ang mundo at ang mga tao. At magbigay ka ng bagong pananaw sa mga tao. Kaya ka nag-incarnate dito, nagkatawan tao dito sa mundo Earth. Yan ang masasabi kong mission mo. And then yung pangatlo naman,
yung angelic soul. Ang angelic soul naman kasi galing talaga yan sa angelic realm. At ito ang sumusuporta sa banal or sa sinasabi nating divine. At ang mga angelic souls kasi may mga katangian din yan. At merong mataas silang frequency na tulad ng tinatawag natin na yung katulad sa source. Yan. So, pareho ang level ng kanilang frequency. Ang karaniwang enerhiya nila, yung mga galing na masasabi nating angelic soul, yung enerhiya nila talaga is more on pag-ibig, pagmamahal, pakikiramay. Yan sila. At kaya naman sila nag-incarnate at nagkatawan tao dito sa mundo natin para tayo ay ma-heal, matutunan, maturuan, maipaalam yung katotohanan at tulad ng higit ng pagtanggap mo sa sarili mo, kailangan acceptance, kilalanin mo yung sarili mo, yung kapwa mo, pagmamahal mo sa kapwa mo. At higit sa lahat yung kapayapaan, pag-ibig, pakikiramay, yung pananaw. So, yan ang mission mo ngayon dito sa mundong ito. Galing ka sa angelic soul, tapos bumaba ka dito sa lupa. Okay? So, yan ang mga 3 soul types. At meron pa yung sari-saring uri, kung bibigyan natin ng breakdown yan, Pero, diyan pa lang, malalaman mo talaga kung saan ka nagmula. Pero, ang mga soul na galing sa pagitan ng planeta, tulad ng starseed, marami talagang, malalaman mo na lang sa sarili mo, parang ang dami mong struggle. Bakit ganito yung mga nararanasan ko? Bakit parang sobra ang paghihirap na ikukumpara mo sa ibang tao? Parang yung dagok ng buhay, parang masasabi mo siguro na yung buhay mo ay parang impyerno. No, bago ka palang pumunta dito sa mundong ito, meron ka nang ginawang soul contract. Malamang na hindi mo alam yan as long as hindi ka pa nagiging spiritually awakened or hindi ka nagtitake ng masasabi ko yung katulad ng hypnosis, yung Akashic record. Pag hindi mo nabibisita ang sarili mong Akashic record, hindi mo talaga alam kung ano ka ba talaga. Kasi nga may sinasabi nga na tayo nakaprogram tayo. Tayo mga tao. At ang alam lang natin is nasa 4 or 5% lang. Yan lang ang meron tayong kaalaman. Pero majority sa mga tao, wala talagang alam. Wala. Dahil nakaprogram kasi. Ganun yun. Kaya pag naging spiritually awakened ka, magugulat ka na lang. Pag truly, fully spiritually awakened ka, magugulat ka dahil abot ng, ang tawag nito, hindi mo talaga maintindihan na ganito pala ang tawag dito, ganito pala ang nangyayari, ganito pala ang structure, ganito palang ito pala ang katotohanan. So, yun ang gusto kong ipaalam sa inyo ngayon bago tayo mag-start ng ating reading. At para mapataas mo ang iyong vibration frequency, bibigyan lang kita ng ilang pamamaraan. So, may mga positibong bagay na dapat kang gawin para mapataas mo ang iyong vibration frequency. Una, pagising mo sa umaga, bago ka bumangon sa higaan mo, unahin mo munang magpasalamat. Pasalamat ka dahil nagising ka. At mag-advance ka na rin magpasalamat dahil yung magaganap sa araw na ito. Kahit nasabihin mong hindi mo pa alam kung ano mangyayari, it's okay. Maging hindi man maganda or maganda man, still experience mo pa rin yun, so kailangan mo pa rin magpasalamat. Okay? Pagising mo sa umaga, At sabayan mo na rin ng dasal, Hindi ko alam kung anong relihiyon ang meron ka, pero sa spirituality, hindi naman sinasabi kailangan ito ang relihiyon mo. Walang yan. Walang problema yan, So, sabayan mo ng dasal, and then, bago ka uminom ng kahit bago ka uminom ng kape, ganyan, or kumain ng pandesal, ng tinapay, uminom ka muna ng 1 basong tubig. Okay? And then, pangalawa, mag-practice ka ng self-affirmation. Kahit na for example, yung trabaho mo ngayon, gigising ka ng Lunes, So, ngayon, bigkasin mo ang self-affirmation.
Para, bawa, sabihin mo, kaya kong i-handle ang trabaho ko ngayon. Mga ganyan. Positive yan, di ba? So, kung tindera ka, nagtitinda ka ng mga kariton-kariton, di ba? Wala kang pwesto. Pero sabihin mo na lang na malaki ang kita ko ngayon. Marami akong mabibenta. Marami akong kliyente, customer, maraming bibili sa akin sa paninda ko ngayon. So, lahat iaano mo ng positive. And then, yung pangatlo naman, kung meron kang problema or meron kang pinagdadaanan, huwag kang mag-focus doon sa problema. Okay? Instead, ang isipin mo kung paano mo malulutas yung problema mo. Paano mo haharapin ang challenge na hinaharap mo sa kasalukuyan. At kailangan mo, syempre, magkaroon pa rin ng positive mindset. Isipin mo na malulutas mo yun. Magagawan mo ng paraan. And then yung apat, yung paligiran mo yung sarili mo ng positibong tao. Yung mga magbibigay sa iyo ng inspirasyon or magpapataas sa iyo ng papataasin yung motivation mo. Makakabuti sa iyo yung mga ganong tao, yun ang gawin mong kaibigan. Okay? Then panglima naman, kung sa tingin mo na nagiging negative thinking ka, yung mga iniisip mo negatibo, kailangan malaman mo yun sa sarili mo, maging aware ka. Palagi kang aware dapat. Ngayon, pag palaging negative ang iniisip mo, i-switch mo na siya. I-switch mo na siya sa positive thinking. And then, yung susunod naman, mag-practice ka ng visualize. Na, for example, isa ka na successful. Okay? Start ka ng araw mo yun. Isipin mo na lang na naubos na yung paninda mo. Naubos na yung mga niluto mo. Yung mga inaano mong ewan. Ano ba ang meron ka? Basta isipin mo na lang na naging successful ka na. Gumawa ka ng visualization. Mag-visualize ka. Imagine mo na successful ka na. Na meron ka ng pera. At pakiramdaman mo yung sarili mo. Kung tumataas ba yung motivation mo. Parang pag nararamdaman mo, meron ka ng nabenta mo na. Let's say, nagbibenta ka ng mga kakanin. Nabenta mo na yon. Nag-visualize ka, di ba? Ini-imagine mo. Sa pakiramdaman mo rin yung feeling mo kung talaga bang tumataas na namomotivate ka sa ganong pag-visualize mo. And then yung last, yung mga maliliit mong panalo, let's say sa lottery, sa mga scratch, yung mga maliliit mong bagay na natatamo, regalo or papremyo sa mga department store, dapat pasalamatan mo. Kahit maliit yan, kahit malaki, kahit na, hindi ko na kailangan to. Still, napunta sa kamay mo eh. Kailangan mo pa rin magpasalamat. Kahit na tatanggapin mo, tapos bibigyan mo sa iba, it's okay. Basta magpasalamat ka. Ganun ang dapat mong gawin. Okay? Kahit meron ka mga bagay na na-achieve, maliit man o malaki, sa trabaho man o hindi, love life man, or sa school man, lahat, kailangan magpasalamat ka pa rin. Dahil ang pasasalamat, dahil hindi lahat ng dumarating sa iyo kasi ay kagustuhan mo. Ang kaitaas-taasan ang nagbibigay sa inyo yan. Okay? Para yan sa iyong experience, para yan sa iyong feelings, yung damdamin mo. Kasi minsan, ang Panginoon, tinatry din tayo, tinitest tayo niyan. Ano ba ang nararamdaman nitong taong ito pag binigay ko sa kanya to? So, kailangan always be thankful and grateful. Okay? So, move on na tayo sa ating reading. Okay, Aries, ikaw ngayon ang bibigyan kong reading, ha? At maraming salamat sa sinend mong question. At yan ngayon ang aalamin natin sa ating baraha, no? Apat. Oh, transformation. Transformation. Message in a bottle. Message in a bottle.
Desert Vision Quest. Desert. Embracing enthusiasm. Shout to the heavens with happiness. Shout to the heaven. Okay, meron tayong 4 na baraha. Actually, dito meron ding butterfly and then butterfly. Alam mo ang butterfly, pag hinawakan mo yung pakpak nila, di ba para siyang pulbos. Madali siyang natatanggal yung di ba? So, very sensitive. Kaya kailangan talaga ang butterfly, hawakan mo sa paa, patungtungin mo sa iyong daliri. Kasi kung hindi, yung powder ng kanyang pakpak, maglalagasan, di ba? Mahahawakan mo, matatanggal. So, ngayon, Aries, ang nakakita ko sa'yo, ikaw ay parang butterfly. Bakit? Kasi sensitive, maselan at maemosyon kang tao, Maring hindi lahat sa inyo, yung iba, At nakakita ko rin na free-spirited kang tao, romantic, daydreamer ka siguro. Ayan, mukhang nagde-daydreaming ka dito. So, pero maliban pa dyan, ikaw ang Aries na attracted sa strong person. Sa merong malakas na, baka iba sa inyo, macho. Macho ang gusto nyo, maganda, matapang, gano'n, At Aries, may kakayahan kang iparamdam sa tao yung pagiging passionate mo. Passionate mo sa kanila, passionate mo kung ano man yung gusto mong gawin, ano ba yung hilig mo, ano ba yung layunin mo. Kaya nga lang, Aries, meron kang ugali na madaling magbago ang damdamin mo. Madaling magbago. Kasi desert nga madali kang matuyo. Buhusan mo ng tubig yan, madaling matuyo. Dahil sa desert nga. Kaya, madaling magbago ang damdamin mo. Malamang na ikaw ang Aries or ikaw ang tipo ng tao na mas binibigyan mo ng binibigyan mong pansin ang material na bagay, pera, siguro, Kaya, malamang yung iba sa inyo, yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng lamat ang inyong samahan. Samahan mo sa person mo, samahan mo sa mga tao, Ang relationship naman, hindi lang sa boyfriend-girlfriend, sa co-worker din, sa iyong mga pamilya ng husband mo, pamilya mo, So, malamang dahil doon sa pagiging mas doon nakatuon sa material at sa pera siguro, Kaya kasi nakakita ko ang daming bulaklak dito, So, mas doon ka mas doon mo binibigyan pansin yung meron ka sigurong gustong bagay, gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganon. Kaya, yan ang nagiging rason kung bakit nagkakaroon ng lamat ang inyong samahan. At, pero pa dyan, nakakita ko naman na maganda naman itong baraha mo, Aries. Kaya masasabi ko na ikaw ang Aries na mapagmahal talaga, mapag-alaga ng tao. Dito makikita mo parang inaalagaan niya yung butterfly, parang inaan niya sa kamay niya. So, nakikita ko na mapag-alaga kang tao. Kaya, kapag lumalim talaga ang inyong samahan or hindi man karelasyon, pagiging pagkakaibigan, talagang nakikita ko sa iyo, Aries, ikaw ang tipo ng Aries, na binubuhos mo or ibubuhos mo talaga yung energy mo. Isa kang loyal, isang loyal na katrabaho. Isa kang loyal na katrabaho, co-worker, karelasyon,
isa kang loyal na anak na masasabi ko, at mapag-contribute kang tao. Ano, Aries? Malamang hindi lahat sa inyo, no? Dahil itong reading hindi para sa lahat ng Aries, ano? Kaya, tingin ko sa'yo, Aries, ano, para sa'yo, importante yung mga ganyang klaseng, samahan. Yung pagiging, kailangan kung loyal ako, loyal ka rin sa akin. So, meron ka rin ganong klaseng expectation sa person mo or sa mga tao sa kapaligiran mo. Ano? And then, Aries, meron pa ako nakakita dito, wala namang masama kung ganyan ang iyong klase ng pamamaraan, or pag-iisip, kung meron ka, Kaya nga lang, dapat pag-ingatan mo na huwag kang intimidate ng tao or yung mismong person mo, na huwag mong pilitin sa tao, sa karelasyon mo, yung sarili mong paniniwala, yung sarili mong gusto. Malamang ikaw meron kang pinapahayag na bagay na nakakayanan mo. Ikaw, Aries, Pero, ikaw, Aries, mapagmahal ka, loyal ka. Hindi naman lahat ng tao loyal. Hindi naman lahat ng tao is mapagmahal, So, kung ang ugali mo mapagmahal, tas pinipilit mo yung person mo maging mapagmahal din, mahirap yun. Dahil siya, yung person mo, meron siyang sariling pag-uugali. Hindi mo pwedeng palitan yung ugali niya dahil magkarelasyon na kayo, dahil sa gusto mong bawa, gusto mo, ikaw mahal na mahal mo yung, let's say, friend mo, yung mga barkada mo. Pero itong person mo, hindi niya matake yun. So, kung ano yung gusto mo, huwag mong pilitin sa kanya. Kasi hindi niya kaya yun. Sinabi ko lang friend, pero baka yung iba sa inyo kung meron kayong ibang issue, So, ang mensahe ng baraha, huwag mong pipilitin yung para sa yung paniniwala mo sa person mo or sa ibang tao. Okay? So, ito ang mensahe sa inyo ng baraha, Aries, maring hindi lahat sa inyo makaka-resonate. Kung naka-resonate ka, din take it. Kung hindi naman, just leave it. Okay? At yung mga paniniwala mo, mga makakalaga para sa iyo. Sorry nagre-ring yung phone. Pasensya na, Aries, nag-ring kasi yung aking landline. At katulad ng sinasabi ko sa inyo, isa po akong online fortune teller dito sa Japan. So, etong YouTube channel ko, gumagawa lang ako ng YouTube channel ko para ma-reach out ko kayo. Pero ang main na trabaho ko talaga is isa po akong registered online fortune teller dito. Merong kumpanya po dito sa Japan na mapuro lahat fortune teller. So kailangan marunong kang magbasa ng Japanese, marunong kang magsalita ng Japanese. At syempre kailangan marunong ka ring manghula. Aalamin kasi din nila kung gaano yung kakayahan mong manghula. So, pagka napasa mo yung tatlong yun, tanggap ka na nila. Kaya palaging paputol-putol yung ating reading. Sorry Aries. Okay, so, yung sabi ko kanina, yung paniniwala mo, yung para sa'yo, pinapahalagahan mong bagay, huwag mong ipupush sa person mo. And meron pa akong isang gusto kong kanina sabihin, naputol nga lang, pasensya na. At tingin ko sa'yo, Aries, kapag ikaw ang nakaranas ng kahirapan or basta frustration, mga ganon, nahihirapan kang kontrolin ang damdamin mo. Hindi lahat sa inyo, malamang yung iba, at hindi ka agad-agad makakapag-move on, lalo kapag nagkahiwalay kayo ng person mo, or meron ka lang mga taong nakasagutan sa working place mo, hindi ka agad-agad makakapag-move on. Malamang nadala-dala mo pa rin sa loob ng isipan mo yung kaganapan na yun, nung sitwasyon na yun. Baka yung iba sa inyo, hirap ka talagang magpatawad. So, take what resonate. And then, alamin naman natin ang iyong, kasi gusto mo malaman yung yung iyong hadlang, Sorry, nagtaas lang natin ang konti. Salamat, Aries, sa pag-send ng question. The Blade.
peace. Peace. Overcoming obstacles. You can overcome anything. You can overcome anything. Healing. Healing. So, meron tayong 4 na baraha dito, Aries. Ang mga blockages na meron ka, Aries, malamang na ikaw mismo, alam mo yan sa sarili mo. Meron kang pag-uugali siguro, or meron kang, pero kasi hindi mo rin may iwasan dahil sa kaganapan sa iyong paligid, Aries. So, nakikita ko sa'yo dito, Aries, meron kang parte na selfish ka. Selfish, may anxiety ka siguro sa kasalukuyan, or madali kang kapitan. Kaya malamang yung iba sa inyo, Aries, meron mang kaganapan na mangyari sa inyo, madali kang kapitan ng anxiety. Madali kang mabalisa. Naghahanap ka rin ng kamalian ng tao or kamalian ng yung mismong person mo. Mga tao sa paligid mo, kamag-anak, kapatid, co-worker. Meron kang ugali rin na kinikilingan ka, At saka, Aries, kung let's say ikaw, sinasabi mo sa sarili mo na, hindi, ako, kilala ko ng sarili ko. Baka sinasabi mo ganyan, kilala naman sarili mo. Alam mo, Aries, katulad ng sinasabi ko sa intro, base yon sa research ng Urich Researchers, isa itong psychologist company, na sila ang nakapag-discover sa ating isipan, na majority sa ating mga tao, na 95% ng mga sinasabi nating tao na kilala natin ang sarili nila, which is hindi talaga natin kilala. Yung iba, 10 to 15% lang ang alam. Halos ganun din sa sa mundo ng spirituality. Kaya, Aries, huwag mo sasabihin na sa sarili mo na kilala mo ang sarili mo. Hindi mo makikilala ang sarili mo. Yan lang ang binigay ko sa yung dahil sa mga barahan nating lumalabas dito. At alam mo, Aries, kapag magulo ang pag-iisip mo, lumalabas din yung pagiging selfish mo. Or kapag magulo ang pag-iisip mo, masyado ka kasing nababahala. Doon ka na lang. Hindi na umaalis yung pag-iisip mo. Yun na lang iniisip mo. Wala ka na bang ibang iniisip, kundi yung sarili mo, yung damdamin mo, or kung anumang sitwasyon ang meron ka. At dahil sa ikaw nga, Aries, may ugali ka na mas binibigyan pansin mo yung material na bagay or yung pera. Kaya malamang hindi lahat ng Aries sa inyo, yung iba, meron kang ugaling nagdadamot ka. Parang, hindi, akin to, hindi kita, meron kang ganun, maaaring nga iba sa inyo, simpleng kadamutan lang, iba naman sa inyo, simpleng pinoprotektahan nyo lang yung pera na kinita nyo, na pera na pinaghirapan nyo. Baka yung iba sa inyo, Aries, kayo ang provider sa pamamahay or protector, or baka ikaw ang Aries na breadwinner. Kahit naman kayo may mga anak, hindi ko alam kung Aries na babae ka or lalaki ka, or ikaw yung Aries na hindi naman panganay, pero ikaw ang nangyari, naging breadwinner. Kaya sinasabi mo na hindi dapat ako masusunod, ako ang mag-handle nito. So naandun yung tapang mo,
Kasi eto nakakita ko dito sa, actually bato to eh. Eto obvious naman sword. So ikaw lang ang makakabunot ng sword na yan. At pag kung sino yung nakabunot na, which is ikaw nga Aries, so siya ang master of the universe. So meaning, ikaw ang master sa loob ng bahay nyo, or ikaw ang master sa pag-handle ng pera. Yan ang nakikita ko. At dahil din sa ganyang pag-uugali mo, malamang na gumagana rin talaga yung pagkokontrol mo, At malamang Aries, bawa dahil sa pera or kung saan naman, hinahanapan mo ng kamalian itong person mo. Or yung mga tao sa kapaligiran mo. At tingin ko, may mga tao sa kapaligiran mo na ayaw yung ganyang klaseng pamamaraan mo. Masyado ka matalas mag-isip, magsalita siguro. Kaya may mga tao na nakakaramdam na nakakailang ka. May takot silang nararamdaman sa iyo. Yung iba, hindi lahat, At malamang yung ibang Aries sa inyo, naghahanap ka ng seryosong karelasyon din, At gusto mo emotionally, financially secure. Yan ang hinahanap mo sa isang tao na makakarelasyon. Additional lang tayo, Kasi, alam mo Aries, malamang yung iba sa inyong Aries, ang hanap mo sa isang magiging karelasyon mo, or kung meron kang karelasyon na ngayon, gusto mo talaga yung successful, generous, dependable, protective. Gusto mo kasi maging komportable ka sa pera, gusto mo maging secure. Para kasi ito yung ibon may dalang olive, di ba? Yung panahon ni Kristo, ang olive talaga mahal yan. Tinitrade yan. Kaya ikaw gusto mo talaga meron kang security financially. Kung hanggat maaari yung magiging karelasyon mo, siya ang magdadala sa iyo ng olive. So meaning meron kang kabuhayan. And doon ko nakakita ang pagiging selfish mo. Ano ba to? Gagawin mo sugar daddy itong taong to? O talaga bang mahal? Kasi ikaw Aries, mapagmahal kang tao. Pero nagfo-focus ka lang doon sa material na bagay, sa pera. Kaya malamang yung ibang Aries sa inyo, ito ang nagiging rason, Sabi ko rason. Reason at rason. Sorry. So, ito ang nagiging rason kung bakit hindi nagtatagal ang inyong samahan. Ipag-isipan mo na lang. Ikaw nakakaalam na, butterfly pa rin ang lumalabas sa'yo. So, kailangan talaga baguhin mo yung pag-uugali mo, yung pananaw dito, Aries, Kasi ito ang sinasabi ng baraha. Ito ang hadlang mo. Aries? Hanggat maaari, kung meron naman kahit pa paanong konting pera, maging ka na doon, maging makontento. Huwag mong ikumpara yung sarili mo sa iba. Kasi sinasabi mo, yung kaibigan ko ganito kaganda, yung butterfly niya, ganyan, mga damit niya, yung mga bahay nila, or mga kasangkapan, gano'n. Huwag mong i-compare yung sarili mo sa iba. Baka ikaw yung Aries na may asawa na, yung asawa mo maliit lang ang kita, kung ano yung meron siya, at least nakakain nyo naman, nakakakain naman kayo, nakakabili naman kayo, huwag mo nang ikumpara yung sarili mo sa ibang tao. Aries? Para mag-work ang inyong samahan itong person mong ito. Okay? So, yan ang nakikita ko. Kasi lumalabas nga dito, parang nagiging selfish ka, Aries, At Aries, yung iba sa inyo, may tao sa paligid mo na, lalo na kung ikaw ang single na Aries, masasabi ko, gusto ka nito, itong taong ito, physically. Pero dahil sa, meron kang kondisyones, may hanap ka. Umaatras itong taong to. Kaya tinamag-tagilid dito, yung niya. Hindi niya alam kung dadapo ba siya sa'yo or
Ganyan siya, oh. Nakalambitay pa yung ano, parang hanging. So, malamang yung iba sa inyo umatras na to. Hindi na makaporma kasi na-get na. Ito pala ang gusto ni Aries, gusto pala nito Tisay or taga ibang bansa. Gusto pala nito yung merong hindi ko alam kung anong kondisyones ang merong ka Aries, ikaw nang bahala mag-adjust, So, dahil sa kondisyones, meron kang sinet up na kondisyones, maaaring gusto mo yung mayaman, yung iba sa inyo. Kaya, itong person mo, kahit nasabihin type na type ka nito, nawawala ng kumpiyansa sa sarili. Kasi, nararamdaman niya na hindi ako nararapat kay Aries. So, ganun ang niya. Pero yung iba sa inyo, sa mga susunod na buwan siguro, or panahon na, depende kung kailan nyo mapapanood itong video ito, Kaya nagtanong nito, Aries, So, baka itong person na to, sumugal later on. Or yung iba sa inyo, meron talagang taong susugal talaga dahil sa hindi niya mapigilan ang nararamdaman. Dahil maganda ka siguro, Aries, or talagang attract siya sa'yo, Para sa person na to, ikaw ang para sa kanya, or type ka niya. Kaya meron siyang lalabas yung ganong klase niyang action or damdamin na hindi siya makakapagpigil at talagang liligawan ka or pupormahan ka niya or magpapapansin sa'yo. Bakit ka ba palaging kinakapitan ng palagi ka nakakaramdam ng pagkabalisa dito, Aries? Community. Narinig mo yung aking ibon? Sumipol. si Gigi yan yan. Grace and gratitude. Through gratitude, joy expands. Oops, excuse. Spring equinox, rebirth. Puno ka kasi ng pag-aalala. Nakakita ko sa'yo dito. Puno ka ng pag-aalala. Pati siguro yung mga friend mo or yung person mo, malamang ikaw, Aries, may pagka-selosa ka siguro dito ang tao, selos ka. Siguro yung person mo, pag nakakita mo lang may kausap na iba, minamanmanan mo. Tapos pag nakakita mong masaya sila, ay nako, patay. Nagtatawanan sila, siguro ikaw yung Aries na kukomprontahin mo agad yung person mo. Bakit kayo masaya? Sino yun? Ganyan. Blah, blah, blah. Marami ka siguro katanungan. May ganun kang klaseng ugali. Or, ikaw siguro yung Aries na mapagmasid, observer. Binabasa mo yung bawat kilos ng person mo, o yung mga tao sa kapaligiran mo. Yung naghahanap ka ng malicious dito. Which is negatibo nga. Nagja-judge ka in a negative way. Nag-iisip ka ng masama sa person mo. Pagdududa. Ayan, nakikita ko sa'yo. Baka may taong pumipinsala din sa'yo, yung iba sa inyo. Or sa inyong relasyon. Baka may gumagawa lang kung anong hindi maganda. Pero tingin ko sa'yo, Aries, meron mang gumawa sa'yo na hindi maganda, kung ano man yung naiisip mo negatibo, which is ikaw mismo, yung pag-iisip mo rin kasi negatibo. Kaya yung kaganapan na nangyayari sa'yo, palagi ka na lang puno ng pag-aalala, puno ng pag-iisip. Kahit na, halimbawa, yung ibang sa inyong Aries, itong person mo, loyal naman sa'yo, nag-iisip ka pa rin na baka itong si ganito, ganyan. Kaya meron kang ganong klaseng negative thought, negative thinking, selos, pagdududa. Kaya malamang na gusto mo siguro, palagi kayong magkasama ng person mo. Or baka yung iba sa inyo, LDR or matagal na kayong hindi nagkikita, gusto mo na magkaroon ng reunion, magtagpo ulit kayo. Tingnan natin sa mga single na Aries. Kung ano ang lalabas sa inyo sa sasabihin ng baraha.
para sa mga single. The Crow. The Crow. Oh, love. Love ang lumabas sa'yo. And animals. Okay, Aries, meron tayong the Crow and the animals. The Crow and the animals. Ikaw ang Aries na masasabi kong palakaibigan ka. Ano? Friendly ka. Tapos, yung pagiging friendly mo, yung pagiging pagkakaibigan nyo siguro dito sa taong ito, malamang ito na yung gusto mong mauwi kayo sa pagiging magkarelasyon, sa romansa, mauwi sa romance. At yung mga pinupuntahan mo sigurong gatherings, mga party-party, mga sosyalan, mga pagtitipon sa mga sari-saring lugar. Tingin ko, Aries, kung naghahanap ka ng person, dito mo matatagpuan. Dito mo siya makikilala, dito mo siya makakita. At malamang na ikaw mismo, ikaw ang unang mahuhulog ang kalooban mo sa person na to. Ikaw ang unang magkakaroon ng crush, ikaw ang unang makakapansin sa kanya. At tingin ko, hahantong talaga ito sa pagmamahalan. Kung imbawa ikaw unang nagkaroon ng crush, magkaka-crush din siya sa'yo. At mauwi kayo talaga sa romance. Pero yung ibang Aries, tingin ko sa inyo, kapag ang samahan nyo ng person mo ay hindi masaya, or yung environment nyo mismo, tingin ko sa'yo, bumababa kasi yung motivation mo, nawawalan ka ng gana. So, gusto mo kasi makaramdam ng yung mas malalim na pagmamahal. Maramdaman yung love, Kaya kapag hindi mo nararamdaman, parang inisip mo, wala yung effort ng person ko. Parang hindi siya nag-care sa akin. Kaya masyado kang nababahala. Nag-aalala ka. Diyan ngayon tatakbo yung mo. Yung negatibong pag-iisip mo. Pero kung ikaw ang Aries na super duper na puno talaga ng pagdududa, pagsiselos, or feeling mo siguro na hindi ka liligawan kasi nga laman ng isip mo negatibo, insecure ka siguro, low self-esteem. Mauuwi talaga yun sa hindi ka talaga maliligawan ng person na to. Kasi kailangan dito, ipakita mo, una-una, kailangan acceptin mo ang sarili mo dito, Aries. Meron ka sigurong ideal face, ideal fashion, meron ka sigurong ginagaya na tao na ikaw para sa'yo, tingin mo maganda, gwapo, or dapat ganun ka. Which is, itong person na to, wala siyang pakialam. Kasi kung ano yung itsura mo, kahit sabihin mong may nunal ka pang malaki, kung ano man ang meron ka, sobrang tango siguro ng ilong mo, or anumang hindi ka ganong kaputian, meron kang insecurities para sa'yo na ayaw mo. Kasi nga hindi mo tanggap ang sarili mo. Pero itong person na makikilala mo, tanggap ka niya. Walang problema dun. Kaya ipakita mo, yung hindi naman maging conceited, pero ipakita mo na tanggap mo ang sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo. Yan ang unahin mo. Para itong person na to, magkaroon talaga ng interest sa'yo. At saka alam mo dito, sa mga barahan natin, Aries, masasabi ko, ang mensahe sa'yo dito ng baraha kasi, ikaw yung Aries na talagang loyal. Huwag mo kakalimutan yan, Aries, itaga mo sa utak mo yan. Ikaw ay loyal, trustworthy na tao, responsible. Malamang na hindi mo napapansin yung positive side mo kasi nga negative thinking ka. Aries, okay? Mga kaganapan sa paligid mo, napupuno ka ng pagiging negative. Experience lang yun, natural lang yun, makaranas ka ng
let's say, na naloko or na, ang tawag dito, na busted. Hindi ko alam kung anong gender ang meron ka, no? Pero natural lang yun. Part yun ng buhay natin. Nasa cycle yun. Pero hindi mo kailangan ilugmok yung sarili mo doon. Ano? As long as hindi mo kukontrolin ang sarili mong enerhiya, Aries, at magpapadala ka dyan sa negative na isipan mo or mga negatibong tao na nakapaligid sa iyo, ano? Yung mga sul-sul nila, hindi uunlad ang love life mo. Kahit yung trabaho mo, hindi uunlad. Kahit yung buong buhay mo, hindi uunlad yan, ha, Aries? Mag-ingat ka na lang, ano? At isa yan sa hadlang, ano, na masasabi ko. Kaya alagaan mo yung sarili mong, Aries, yung sarili mong pag-iisip, kahit na sabihin mong family mo pa ang nagsasabi sa'yo, very, very close friend mo pa ang nagsasabi sa'yo, still, kailangan aware ka sa sarili mong, sa sarili mong pag-iisip, sa sarili mong desisyon, sa sarili mong kilos. At saka, Aries, malamang na ikaw yung taong madali talaga matukso or hindi mo ang tawag dito, matanggihan kung sino man yung tao magsasabi sila ganito, ganyan, tapos nauuwi ka na lang sa negatibong pag-iisip, Kaya gusto ko sabihin sa'yo, Aries, lahat tayong mga tao dito sa mundo, madali talaga tayong matukso kasi mababa talaga ang density ng mundong Earth, At madali tayong mapasok ng tukso, ng demonyo, yung isipan natin, minsan sa kakaisip natin, hindi natin namamalayan, ginagawa na pala natin action, Kaya kung hindi mo palalakasin ang paniwala mo kay Lord, hindi ka magbabasa ng Biblia, hindi ka magpipray, malulunod ka sa pag-aalala, sa pagsiselos, yung insecurities mo, lalong lalabas at lalabas yan. Yung mga negatibong enerhiya mo, dadalo yan sa katawan mo. Kaya, Aries, be aware. Kasi meron tayo ditong black na duck row. Kaya, medyo madilim ang baraha mo dito. Yan ang gusto kong sabihin sa iyo. Kailangan mo talaga, Aries, ng self-realization. Kasi ikaw ang Aries na may magandang pag-uugali. Alamin mo sa sarili mo yan. At huwag mong, yung positive na pag-uugali mo, huwag mong isi-switch yan sa negatibo. Okay, Aries? Sana na-get mo yung aking sinasabi, So, ikaw nang bahala mag-adjust, Aries, kung anong gender mo, kung ilang edad mo, kung may asawa ka ba, kung single ka ba, ikaw nang bahala. Okay? At Aries, hanggang dito na lang ang ating reading. Maraming salamat sa question nyo, ha. At sa like, share, comment sa mga cross-watcher, maraming salamat din. At sa mga bago kong subscriber, thank you rin po. Hanggang dito na lang. Namaste po. Bye-bye.